Uy, musta Chong? Musta kayo dyan? Ay, akala ko hindi mo na ako tatawagin. Inaabangan ko nga ito. Kamusta naman kayo dyan? Mga repa, mga Chong, kaya nyo pa ba? Ay, kanya-kanyang pakulo at gimmick talaga yung mga naghain ng COC, ano? Ay, ako'y nanonood at nakikibalita kahapon na nag-aabang ako ano pang mangyayaring gimmick dyan. Ay, kahapon, merong dumating dyan sa Manila Hotel ng nakabike. Abay, mantakin mo iyon. Bike ang gimmick pero sigurado ako'y araw-araw nakaupuy at nakasakay sa luxury car niya with convoy pa. Hindi ba? Naranasan niya na kaya mag-bike to work? Makaldag-kaldag dyan sa EDSA? Hindi ba yung mga nakabike to work, mauulanan ka habang ikay nagbibisikleta? Kanina ngayon isang repa ko. Ang sabi sa akin ay langhiyang buhay ito. Nagulat daw siya, tindi daw ng traffic ngayon. Inabot daw ng 3 oras sa QC to Makati. Sabi niya, ito'y nagbabike to work araw-araw. Hindi naman siya makapag-bike to work kanina kasi ngayon umuulan. Naranasan na kaya iyon ni Madam? Meron pang isa. Doon namang isa, nag-alakatipunero doon sa Liwasang Bonifacio. Nakita mo? Hindi mo nakita, ano? Isesend ko sa iyo. Ang kanya daw top priority kapag siya'y nahalal na alkalde ay kalusugan at kalinisan. Narinig ko na iyan. Dami ko nang narinig ng mga ganyan. Nabudol nga ako dati sa mga pangako nitong mga politikong ito. Meron tatakbo na isa naman may kinailaman sa Parmali Iskandal. Yung isa naman ay dati nang nahuli, tatakbo din. Na binabago yung kanyang testimonya ngayon. Hindi ba dito lang talaga sa Pilipinas ang mga ganyan? Pero huwag kayong mag-alala. Ay sure ako, mananalo ang mga iyan. Ay kahit dadami naman talaga ng katatanga dito sa Pilipinas na nagpapaniwala dyan sa mga ganyang klase ng gimmick. Parang ang talino mo, ha? Ay nabudol ako noon. Aaminin ko naman talagang ako'y tanga din noon. Kung makatawag ka ng tanga sa iba, kalang talino mo, ha? Ay sorry, ako nga'y nabudol at ako'y aminado. At least ako'y aminado na natuto. Kaya lang marami pa rin hindi natututo. Meron nga ako nakadaabang palad pinagmamalaki niya nang siya'y lagi nakikinig sa ating programa. Katapos mga ilang minuto, naramdaman ko na kung sino ang kanyang sinusuportahan. Sabi ko, ito'y araw-araw nakikinig sa amin, pero ang kanyang sinusuportahan ay yun pa rin. Kita mo araw-araw nakikinig pero hindi natututo. Kaya naman dito sa aking panonood sa mga naghahain ng COC, saktong-sakto nakita ko yung mascot ng Comelec na sumasayaw sa stage kahapon. May mascot. Hindi rin nakarating sa'yo ang balita. Nasa ka ba kahapon? Busy ka ba kahapon? Eh, binubuo namin yung think about it ni Ay Kay. mabuti. Tagalan mo iyan. Pasalamat lang ako kay Kay, ha? Kasi nung Friday, nakaligtaan ko pasalamatan. Ay salamat naman kung ganoon sa kay. lahat ng ating staff na katuwang host sa ating pong programa. Ay sigurado ko nahihirapan na kayong pumili ng kung ano magiging title bukas ng ating Think About It. Ay gawin mo na lang mga tanga, nagkalat pa rin. Para hindi kayo mahirapan. O ito na nga. O sige. Sabi ko nga, saktong-sakto yung mascot na aking nakita doon sa Comelec. May mascot na okay yan. Total isa namang malaking circus at carnival show ang halalan dito sa Pilipinas, hindi ba? Ay nabasa nga ako sa isang pahayagan repa. Ang sabi, bumababa na raw ang kalidad ng mga nailuluklok sa pwesto dito sa Pilipinas. Bakit? Yung mga mambabatas daw natin noon nakagalang-galang, aba ngayon, ewan ko na lang talaga. Alam nyo, hindi lang sa pagpili ng mga uupo sa Kamara at Senado, bumababa ang kalidad. Maging sa mga pagpili ng mga local government officials. Anyari sa inyo? Paano kasi bumababa rin ang kalidad ng mga botante? Kaya mga leader na naluluklok sa pwesto, kapareho ng mga botante. Palpak! Mababang klase rin. Ay nasasaktan kayo. Oo, ikaw yun. Di ba yun ang binoto mo? Ang pinipili nyo kasing iboto yung mga sikat, yung mga may pangalan, yung parte ng political dynasty. Wala nang pake sa track record at integridad ng mga kandidato ang mga botante. Ang gusto ng mga Pinoy ay yung mukhang mabait, yung pa-selfie-selfie, yung pasayaw-sayaw, yun daw madaling lapitan at yung namumudmud ng ayuda. Hopeless ang botante dito sa Pilipinas.
hopeless din ang mga ibinoboto. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, Repa, may pag-asa pa ba tayo? Alam mo, minsan talaga nakakapagod na eh. Kahit anong paliwanag ata natin na bumoto ng tama, ikaw nga paliwanag ka ng paliwanag, hindi pa rin ako bumoto ng tama noon. Hindi ba? Kasama ako doon. Ay sorry. Kasama ako doon. Natamaan ako. Kahit anong paliwanag ang gawin na bumoto kayo ng tama, pumili kayo ng maayos, mananaig pa rin yung konting ayuda at ang kamakmangan ng mga botanteng Pilipino. Kaya huwag kayo nagre-reklamo ha. Diyan sa, dahil nagre-reklamo dyan sa parking sa NAIA. Nagre-reklamo kayo dun sa bagong bat na naman. Kakanood yun ng Netflix, madadagdagan yung inyong mga subscription. Eh hindi kayo bumoboto ng tama. Ang binoboto ninyo, karamihan, puro mga bilyonaryo. Na ang interes para sa kanila mga negosyo. Wala na tayong aasahan dyan pagka ganyan. Kaya dahil wala na tayong aasahan dito, aalis na ako dito sa Pilipinas. Ay kaya lang naalala ko, wala pala ako pamasahe palabas ng bansa. Kaya dito na lang ako. Dito pa rin ako. Sila, yumayaman, tayo, mananatiling mahirap. Kaya pag hindi nyo inayos ang boto ninyo sa susunod na halalan at nagpadala na naman kayo sa mga papogi nito mga naghahain ngayon ng mga COC, ganito pa rin ang magiging buhay natin hanggang sa mga susunod na mga araw, mga buwan at mga taon. Hala, sige, budots pa. O sige, peace out. Grabe naman. Akala mo hindi siya tanga, no? Kung makapagsabi ng tanga. Eh, isa rin naman siya talaga. Ako nga yung kausap dyan everyday, baby. Nung bago mag-eleksyon noon, pinipilit ko siyang paliwanagan. Pero di ko siya napaliwanagan. Buti nga ngayon, medyo nagising na siya. Meron na ba siya napiling party list? Meron na daw. Oo, ano, yung party list ng anak ni Napoles o ano? O Meron na party siyang list na artista? pinagpipilian. Pinagpipilian niya, nasa ano daw, Makabayan Block lang daw siya. Yun ang Ba? sabi niya. O ba? Natuto na lahat eh. naman ito nagpapakilala makabayan. Okay po. Sige po, so mga kapatid, bukas po ay Martes na, ngayon po ay Lunes na, kaya atin na pong salubungin si Idol Lord Rivera para po sa panibagong yugto ng Sana Lord. Eto na siya! Here we go! Eto na siya! Ang rakistang idol ng lahat. Rakistang nakapormal, nakasuotan. Maghahatid po sa inyo ng mga kwento dito sa Sana Lord, the one and the only, sa oras at 10:05. OT na naman tayo, Lunes na Lunes. Eto na po ang inyong sandigan ng katotohanan at sandigan sa kwentong Sana Lord, Lord Rivera. Alright, magandang umaga siya, magandang umaga Manong Ted at magandang umaga sa lahat mga kapatid nating nakikinig at mga kapatid nating uring mga gawa na lumalaban sa mundong ito ng hindi, vroom vroom. Vroom vroom vroom. Ang galing nung kanina, no? Boss Max. Speaking of Boss Max, binabati natin Sir Alvin Maanyo. Uy, oo, nandiyan na ating bossing. Yung ating bastonero dito sa Celda 5. Alright mga kapatid, salamat po Manong Ted. Salamat DJ. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.